Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw sa katanghalian, isang simpleng babaeng nakasuot ng alampay ang nagmamaneho ng kanyang scooter pauwi mula sa isang pag-aaral ng Biblia. Ngunit ang kanyang buhay ay nagbago sa isang iglap nang harangin siya ng 5 pulis sa isang checkpoint na walang tamang proseso, sinubukang kotongan at pagkatapos ay tinangkang saktan. Ang hindi nila inaasahan, sa likod ng kanyang mahinahong mukha, ay mayroong isang sanay na lakas, isang matalas na pandama, at isang misyon na higit pa sa paglaban sa krimen sa lansangan. Isa-isang bumagsak ang mga tiwaling opisyal. Nanginig ang hepe ng pulisya. Nabunyag ang isang madilim na network. Ngunit habang mas lumalalim ang kanyang pagsisiyasat, mas maraming tanong ang lumitaw. Sino ba talaga siya, at bakit kaya ng isang katekista na paluhurin ang isang buong hanay ng mga korap na opisyal? Ang nakakapasong sikat ng araw ng tanghali ay tila sinusunog ang lupa, pinapainit ang mga bitak sa semento ng kalsada, at nagbabalik ng alinsangan sa siksikang hangin ng lungsod ng Angeles. Ang kalye, na karaniwang maingay, ay tila nanahimik, isang kakaibang katahimikan na salungat sa tensyong namumuo sa hangin. Sa gitna ng katahimikang iyon, isang babaeng nagngangalang Clara Reyes ang dahan-dahang nagpapatakbo ng kanyang asul na scooter. Binabagtas ang isang makitid na daan na napapaligiran ng mga lumang puno at mga simpleng gusali. Katatapos lamang niya sa kanyang tungkulin bilang katekista sa isang maliit na kapilya na nakatago sa pagitan ng mga kabahayan. Dala niya ang isang bag na tela na naglalaman ng kanyang Biblia, mga tala mula sa sermon, at ilang aklat tungkol sa pananampalataya. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng helmet, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang di matitinag na kapayapaan at determinasyon. Ang mainit na hangin ay dumadampi sa siwang ng kanyang helmet, kasabay ng mahinang ugong ng makina ng scooter na humahalo sa katahimikan ng tanghaling tila puno ng pangitain. Sa likod ng payapang paglalakbay na iyon, walang sinuman ang makapaghula na ang araw na ito ang magiging simula ng isang malaking laban, isang pakikipagbuno laban sa isang kapangyarihang tiwali, na nagkukubli sa likod ng unipormeng dapat sana ay nagbibigay proteksyon. Sa gitna ng kanyang tahimik na paglalakbay, ang kapayapaang bumabalot kay Clara ay biglang winasak ng paglitaw ng 5 lalaking nakauniporme ng pulis. Nakatayo sila sa gitna ng daan, humaharang gamit ang isang pansamantalang karatula ng key stop na basta na lamang itinayo. Dahan-dahan niyang itinigil ang kanyang asul na scooter. Namatay ang makina. Tanging ang pagaspas na lamang ng mainit na hangin ang maririnig sa pagitan ng mga mabababang gusali sa paligid. Walang opisyal na anunsyo ng checkpoint, walang nakikitang mission order, at walang formal na barikada na karaniwang ginagamit sa mga operasyon ng pulisya. Ang tanging naroon ay ang matatalim na tingin mula sa isang opisyal na nakatayo sa pinakaharap, si Sargento Benito Berto Vargas, na may aruganting tindig at mapanintimang titig. Mga papeles, utos ni Sargento Vargas, ang kanyang boses ay magaspang, walang anumang pagbati o paliwanag sa proseso. Dahan-dahang tinanggal ni Clara ang kanyang helmet. Kalmado ang kanyang mukha, bagaman sa kanyang isipan ay itinatala na niya ang bawat irregularidad. Magalang niyang iniabot ang kanyang lisensya at rehistro ng sasakyan. Ngunit hindi ito sinuri. Sa halip, ang kanyang bag na tela ay basta na lamang binuklat at hinalughog ng walang pahintulot. Hindi standard ang tambutso ng motor mo, sabi ni Vargas, habang tinatapik ang tambutso ng asul na scooter gamit ang dulo ng kanyang batuta. Ngunit walang anumang sira o maingay na tunog na kahina-hinala. Maaari kang tiket andito. Dadalhin natin to sa presinto. Tinitigan siya ni Clara ng diretsyo. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit nananatiling mahinahon. Sargento, ang checkpoint po ba na ito ay isinasagawa batay sa isang opisyal na mission order? Nasaan po ang information board? Nasaan ang tamang proseso ng paghinto ayon sa F? Umismid si Vargas at naningkit ang kanyang mga mata. Hindi namin kailangang ipaalam sa iyo yan. Bigla ang operasyon to, kailangan mong sumunod. Sumunod sa batas, Sargento, hindi sa kapangyarihang inaabuso, sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay umalinggaw sa gitna ng katahimikan. Kung walang mission order at malinaw na proseso, ang checkpoint na ito ay iligal. May karapatan akong tumanggi. Namula ang mukha ni Vargas. Humakbang siya palapit, ang kanyang boses ay puno na ng pagbabanta. Huwag kang magmarunong.
Akala mo kaya mong labanan ang mga pulis? Magbayad ka na lang. Ayusin na natin to ng mabilis. 2,000 piso o itong motor mo, i-impound namin. Ang mainit na hangin ay lalong umihip ng malakas, dala ang alikabok at ang tensyong lalong umiinit. Hindi umatras si Clara. Nanatili siyang nakaupo sa kanyang motor, ang kanyang tingin ay hindi natitinag. Sa kanyang mga mata, hindi takot ang makikita, kundi ang pagkaunawa sa isang mas malaking suliranin. Nasa likod ng unipormeng dapat sana ay nagpoprotekta, mayroong mga opisyal na sila pa mismo ang naninila sa mga mamamayang dapat nilang pagsilbihan. At doon, sa gitna ng nakakapasong sikat ng araw, ang binhi ng paglaban ay nagsimulang tumubo. Ang nag-aalab na tensyon sa gitna ng katanghalian ay lalo pang tumindi ng si Vargas, na may mukhang namumula sa galit, ay puwersahang hinablot ang mga dokumento ni Clara mula sa kamay ng isa pang pulis na sumuri nito. Mahigpit niyang hinawakan ang mga papel, na para bang ito ay simbolo ng kapangyarihang maaari niyang manipulahin ayon sa kanyang kagustuhan. Walang kompromiso, sabi niya ng malamig. Kung hindi ka magbabayad, hindi mo maiuwi ang motor na to. Ang patakaran ay patakaran. Kalmadong bumaba si Clara mula sa kanyang motor. Hawak pa rin niya ang kanyang helmet. Ang kanyang tingin ay nanatiling nakatuon kay Vargas. Ang batas na lehitimo, hindi ang batas na ginagawa-gawa lang sa lugar na ito at minamanipula para sa pansariling interes, sabi niya. Ang kanyang boses, malinaw at matatag, ay pumutol sa alinsangang bumabalot sa kanila. Wala kayong legal na basehan para i-impound ang sasakyan ko. Ito ay pangingikil, hindi pagpapatupad ng batas. Isa sa mga pulis sa likod ni Vargas ay tumawa ng mapanlibak. Aba, ang galing magsalita. Gusto mo bang maging katekista o abogado? Humakbang si Vargas papalapit hanggang sa isang hakbang na lamang ang pagitan nila. Kaya naming gawin na hindi ka na makapagsalita kung magpapatuloy ka pa sa pagmamatigas, banta niya, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng panganib. Umalis ka na dito ngayon o mararanasan mo ang kahihinatnan. Ngunit hindi na tinag si Clara. Sa halip, humakbang din siya papalapit. Ang kanyang postura ay kalmado ngunit puno ng pag-iingat. Hindi ako aalis hanggat hindi na ibabalik ang karapatan ko. Ibigay ninyo ang mga dokumento ko ngayon. Sa isang magaspang na kilos, sinubukan siyang itulak ni Vargas sa tagiliran, isang pagtatangka na pasukuin siya. Ngunit ang tulak na iyon ang nag-udyok sa isang mabilis na reaksyon. Sinalag ito ni Clara gamit ang isang sanay na kilos repelks. Ang kanyang mga paa ay bahagyang gumalaw, ang kanyang katawan ay nanatiling balanse. Nagulat si Vargas at pagkatapos ay nagalit. Lumalaban ka sa pulis, sigaw niya. At nang walang anumang babala, pinakawalan niya ang isang malakas na suntok patungo sa mukha ni Clara. Tumama ito sa kanyang kaliwang pisngi, nag-iwan ng pamumula na nagsisimula ng maging pasa. 2 pang pulis ang agad na sumugod, tinangkang hawakan ang kanyang mga braso. Ngunit sa isang iglap, pinatunayan ni Clara na ang kanyang kahinahunan ay hindi nagmumula sa takot, kundi sa isang matinding disiplina. Sa isang mabilis at tiyak na galaw, pinakawalan niya ang pagkakahawak sa kanyang mga braso, umikot at gumanti ng isang mababang sipa na nagpatumba sa isang sumusugod na napahawak sa kanyang tuhod. Sumugod muli si Vargas, ngayon ay may suntok na patungo sa kanyang tiyan. Ngunit sinalag ito ni Clara, sinabayan ang puwersa ng kalaban at pagkatapos ay gumanti ng isang matalas na suntok sa gilid ng panga na nagpahandusay kay Vargas. Sumabog ang kaguluhan. Isa-isang sumugod ang mga pulis, ngunit bawat atake nila ay tinutugunan ng isang episyente at nakamamatay na teknik sa depensa. Ang katawan ni Clara ay gumagalaw na parang anino, mabilis, kalmado at hindi inaasahan. Sa loob lamang ng ilang segundo, 2 pulis na ang nakahandusay. Ang isa ay hawak ang pulsuhang nabalian. Ang isa naman ay nakaupo habang dumudura ng laway na may bahid ng dugo. Si Vargas, na ngayon ay napagtanto na hindi isang ordinaryong babae ang kanyang kaharap, ay sumigaw sa galit, "Hulihin iyan! Hulihin niyo ngayon!" Ngunit bago pa man sila makabangon, si Clara ay nasa gitna na nila. Sa isang pagwawalis ng paa at isang arm lock, pinatumba niya ang 2 pa. Si Vargas mismo ay tuluyang bumagsak matapos ay lock ni Clara ang kanyang kamay mula sa likuran at ibagsak siya sa semento na may malakas na kalabo.
Humihingal, pagod ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab pa rin, puno ng determinasyon, puno ng paghahanap ng katarungan. Sa gitna ng 5 katawang nakahandusay at walang magawa, si Clara ay tumayo ng tuwid, dinampot ang kanyang helmet na nahulog, at kinuha ang kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang jacket. Ang langit ay nananatiling nakakapasong, ang kalye ay tahimik pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi natanda ng kapayapaan, kundi simula ng isang pagbangon. Gamit ang mga daliring hindi nanginginig, binuksan niya ang isang recording API at pinindot ang numero ng telepono na matagal na niyang kabisado. Ang numero ng hepe ng pulisya. Sa gitna ng alikabok na lumilipad pa at ng hiningang nagsisimula ng huminahon, si Clara ay nakatayo sa pagitan ng 5 katawan ng mga pulis na nakahandusay sa mainit na aspalto. Ang kanyang asul na scooter ay nakaparada pa rin sa gitna ng kalsada, habang ang kanyang mga dokumento ay nakakalat malapit sa paanan ni Vargas, na nakaupo at hawak ang braso na nalock bago siya bumagsak. Ang mukha ni Clara ay namumula dahil sa init at sa bakas ng suntok, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi nagpapakita ng takot. Tanging determinasyon na matigas na parang bakal. Kinuha niya ang telepono mula sa bulsa ng kanyang jacket, binuksan ang screen, at gamit ang mga daliring kalmado, ngunit puno ng paninindigan, tinawagan niya ang numero ng hepe ng pulisya, si Police Colonel Antonio De Leon. Pagkatapos ng 3 ring, isang boses na may otoridad, ngunit malamig ang narinig mula sa kabilang linya. Sino to? Huminga ng malalim si Clara. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw, umalinggaw sa katahimikan ng kalye. Colonel De Leon, ako po si Clara Reyes. Biktima po ako ngayon lang ng isang illegal na checkpoint ng 5 ninyong tauhan na pinamumunuan ni Sargento Vargas. Wala silang mission order, walang information board, at sa halip ay sinubukan akong kotongan sa dahilan na hindi standard ang tambutso ko. Nang questioning ko ang proseso, sinaktan nila ako. Sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, ang boses ng kolonel ay bumalik walang emosyon. Maaaring nagkakamali ka lang, ginang. Tauhan ko si Vargas. Ginagampanan niya ang kanyang tungkulin. Kung mayroon mang hindi pagkakaunawaan, internal na usapin yan. Iminumungkahi kong umuwi ka na lang at huwag nang gumawa ng problema. Pinisil ni Clara ang telepono. Naningkit ang kanyang mga mata habang nakatingin sa nakakapasong na langit. Minaliit ako, sinuntok at muntik ng ikulong ng iligal. Hindi po ito maliit na problema. Ito ay isang malubhang paglabag sa batas at sa dignidad ng isang mamamayan. May karapatan akong makakuha ng paliwanag at tungkulin ninyong aksyonan ito. Mahinang tumawa ang kolonel. Ang tono ng kanyang boses ay maihalong pangungutya. Ganito kasi yan, ginang. Sa lugar na tulad nito, hindi lahat ng patakaran ay kasing puti ng papel. Minsan, kailangan ng kaunting flexibility. At iminumungkahi kong huwag kang masyadong idealistiko. Umuwi ka na. Tapos na ang usapang ito. Ang telepono sa kamay ni Clara ay bahagyang nanginig. Hindi dahil sa signal, kundi dahil sa isang kontroladong galit. Tiningnan niya ang 5 pulis na unti-unting bumabangon, nakatingin sa kanya na maihalong hiya at galit. Ngunit para kay Clara, ang pag-uusap na iyon ay hindi ang katapusan. Ito ay isang kumpirmasyon. Kung ganoon, pupunta ako sa himpilan ng pulisya. Ihahain ko mismo ang ulat na ito sa inyo ng formal, sabi niya, ang kanyang boses ay mababa ngunit hindi matitina. Sige lang, sagot ng kolonel. Ang tono ng kanyang boses ay biglang naging kasing lamig ng yelo. Pero huwag mo akong sisisihin kung mamaya ay hindi ka maging komportable. Hindi ito ang lugar na angkop para sa mga taong mahilig makialam. Naputol ang tawag. Tinitigan ni Clara ang screen ng telepono na ngayon ay madilim na. Ang mainit na hangin ay muling umihip, dala ang alikabok at amoy ng nasusunog na aspalto. Ngunit sa pagkakataong ito, ang hangin ay may kakaibang dating, parang isang babala mula sa isang sistemang tiwali na inaakalang hindi ito magagalaw. Ngunit para kay Clara, ang banta na iyon ay hindi hadlang. Ibinulsa niya ang telepono, isinuot muli ang kanyang helmet, at pinaandar ang makina ng kanyang asul na scooter. Sa isang matalim na tingin sa unahan, dahan-dahan siyang umalis, iniwan ang lugar ng checkpoint na ngayon ay bakas na lamang ng kaguluhan at kahihiyan.
Ang kanyang layunin ay malinaw, ang himpilan ng pulisya. Hindi para magmakaawa ng katarungan, kundi para singilin ito mula sa ugat. Sa mga hakbang na matatag at hiningang kontrolado, pumasok si Clara sa bakuran ng himpilan ng pulisya sa ilalim ng papalubog na sikat ng araw. Ang mainit na aspalto ay sumasalamin sa kanyang tuwid na anino, habang ang mga pulis na naglalakad ay tinitingnan siya ng may pagtataka. Ang ilan ay naguguluhan. Ang iba naman ay agad na nagpakita ng pag-iingat. Hindi siya naghintay sa guard post, hindi rin siya humingi ng pahintulot sa karaniwang proseso. Dala ang kanyang mga dokumento na ngayon ay nasa kanyang kamay na muli at ang video recording na ligtas na nakatago sa kanyang telepono. Dumiretso siya sa pangunahing gusali, patungo sa opisina ng hepe. Sinubukan siyang harangin ng desk sergeant. "Ma'am, saan po kayo pupunta?" "Kailangan po munang maglogbook." Hindi lumingon si Clara, ang kanyang boses ay matatag at walang pag-aalinlangan. "May mahalaga akong sadya sa kolonel. Nakatawag na ako. Padaanin niyo ako." Nang hindi na naghintay ng pahintulot, nagpatuloy siya sa paglakad. Ilang pulis ang tumingin sa kanya na may nakataas na kilay, ngunit walang sinuman ang nangahas na humarang pa. Pagdating niya sa harap ng pinto ng opisina ng kolonel, kumatok siya ng isang beses, malakas, tiyak. "Pasok," narinig ang boses mula sa loob. Si Colonel Antonio de Leon ay nakaupo sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa kahoy. Maayos ang kanyang uniforme. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo, hindi apektado ng init sa labas. Tiningnan niya si Clara nang may mapanlibak na tingin na para bang inaasahan na niya ang pagdating nito. "Kaya talagang dumating ka," sabi niya habang pinag-cruise ang mga braso sa ibabaw ng mesa. "Sinabi ko na sa telepono. Hindi ito lugar para sa drama." Tumayo si Clara ng tuwid sa gitna ng silid, hindi humiling na maupo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kolonel, walang takot. "Drama ang tawag ninyo dito, kolonel. Ako naman, tawag ko dito ay isang organisadong paglabag sa batas." 5 pulis na pinamumunuan ni Sargento Vargas ang nagsagawa ng checkpoint ng walang proseso, nangikil ng pera, at sinaktan ako. Mayroon akong ebidensyang recording, at kayo, bilang pinuno, ay hinayaan ito at pinoprotektahan pa. Maikling tumawa ang kolonel, puno ng pang-aalipusta. "Ebidensya? Mula kanino?" "Mula sa isang babaeng lumaban sa mga pulis at ngayon ay gustong gumanti. Hindi mo alam kung sino ang kinakaharap mo. Ako ang tagapangalaga ng kapayapaan sa lugar na ito at alam ko kung paano ito panatilihin sa sarili kong paraan. Ang paraan ninyo ay pangingikil na nagkukubli sa pagpapatupad ng batas," sagot ni Clara ng malamig. "At hindi ako mananahimik. Iulat ko ito sa Internal Affairs Service, sa VIC. Titiyakin kong malalaman ng lahat na sa likod ng unipormeng ito, may mga opisyal na nagpapayaman sa sarili sa pamamagitan ng paninindak sa taong bayan." Ang mukha ni Colonel de Leon ay nagbago mula sa pagiging malamig tungo sa matinding galit. Dahan-dahan siyang tumayo, tinititigan si Clara na para bang sinusuri ang banta nito. Sa tingin mo hindi nila alam kung anong nangyayari dito? Sa tingin mo ba gumagana ang sistemang ito nang walang basbas mula sa itaas?" Lumapit siya. Ang kanyang boses ay bumaba, naging isang bulong na puno ng panganib. "Umalis ka na ngayon. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Kung hindi, hindi ka makakalabas dito ng buhay." Hindi umatras si Clara. Sa halip, humakbang siya papalapit hanggang sa isang braso na lamang ang pagitan nila. "Kung sa tingin ninyo ay mapapatahimik ako ng banta," sabi niya ng mahina, ngunit kasing talim ng kutsilyo, "nagkakamali kayo ng malaki. Hindi ako pumarito para matakot. Pumarito ako para magbunyag. Kaya tatanungin ko ulit, sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Kanino kayo nag-uulat tuwing nakokolekta na ang pera mula sa pangingikil?" Natigilan ang kolonel. Naningkit ang kanyang mga mata, humahabol ang kanyang hininga. Sa unang pagkakataon, may pagdududa sa kanyang mukha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil napagtanto niyang ang babaeng nasa harap niya ay hindi isang ordinaryong mamamayan. Mayroong isang bagay na mas malalim, mas sanay, mas mapanganib. "Tama na," sigaw niya, sabay hampas sa mesa. "Lumabas ka na rito ngayon din. Huwag kang maglaro ng apoy.
Pinindot niya ang intercom. Ilabas niyo ang babaeng ito ngayon. 2 armadong pulis ang agad na pumasok, handang ihatid si Clara palabas. Ngunit hindi siya nanlaban. Tinitigan lamang niya ang kolonel ng isa pang beses, isang tingin na tila tumatago sa kaluluwa, at pagkatapos ay sinabi ng mahina, sapat na lakas para marinig ng lahat ng naroroon, ang banta ninyo ngayon ay hindi isang babala. Iyon ay isang pag-amin. At ang pag-amin na iyon ang magiging simula ng inyong pagbagsak. Tumalikod siya, naglakad palabas ng hindi tinutulak, hindi nagmamadali. Ngunit sa kanyang puso, ang determinasyon ay nag-aalab. Kung sarado ang opisyal na daan, ang landas ng katotohanan ay kailangang tahakin sa ibang paraan. At nang gabing iyon, sa likod ng dilim ng lungsod, sinimula ni Clara na planuhin ang kanyang susunod na hakbang, patungo sa sentro ng kapangyarihan, patungo sa taong nakatayo sa likod ng mga anino ng korupsyon. Pagkatapos umalis sa himpilan ng pulisya ng maihakbang na kalmado, ngunit nag-aalab ang kalooban, hindi umuwi si Clara. Hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng pagkatalo, kahit nakapapaalis lamang sa kanya na may kasamang malinaw na banta. Sa halip, sa kanyang katahimikan, pinag-aralan niya ang bawat salita, bawat ekspresyon, bawat reaksyon ni Colonel De Leon. At lahat ng ito ay tumuturo sa iisang konklusyon, hindi lamang ito isyu ng ilang tiwaling opisyal, kundi isang sistema na organisado, protektado, at hinayaang lumago ng isang mas mataas na kapangyarihan. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, pinili ni Clara na bumalik. Hindi bilang isang nagrereklamong pinalayas, kundi bilang isang investigador na hindi nakikita. Gamit ang teleponong naglalaman pa rin ng ebidensya, tinawagan niya ang isang internal na kontak na ilan lamang ang nakakaalam. Sa loob lamang ng ilang oras, nakakuha siya ng pahintulot na bumalik sa himpilan. Sa pagkakataong ito, hindi bilang isang ordinaryong mamamayan, kundi batay sa isang di-opisyal na follow-up mula sa isang panloob na unit na naghihinala sa mga paglabag sa etika. Nang pumasok siya sa gusali, walang sinumang humarang sa kanya. Maging ang mga gwardiya ay nagbigay ng maikling saludo, isang senyales na nagbago na ang ihip ng hangin. Dumiretso siya sa opisina ng kolonel, hindi na naghintay ng appointment, hindi na humingi ng pahintulot. Bukas ang pinto, at sa loob, si Colonel De Leon ay nakaupo na may tensyon sa mukha. Si Sargento Vargas ay nakatayo sa kanyang tabi, ang ekspresyon ay pinaghalong galit at pag-iingat. Bumalik ka na naman, tanong ng kolonel. Ang kanyang boses ay puno ng hinala. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pumasok ng walang pahintulot? Tumayo si Clara sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay magkadaop sa harapan. Ang kanyang tindig ay kalmado ngunit puno ng otoridad. Hindi ako pumarito sa sarili kong pangalan, Kolonel. Pumarito ako batay sa impormasyong nakalap ng Internal Affairs Service tungkol sa mga aligasyon ng paglabag sa etika at pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga opisyal sa himpilang ito, kasama na kayo at si Sargento Vargas. Tumawa si Vargas ng may pang-insulto. Investigasyon? Wala kaming natatanggap na anumang abiso. Panloloko to. Inilabas ni Clara ang kanyang telepono, binuksan ang isang digital na dokumento na naihanda na. Isang opisyal na liham na may letterhead ng institusyon, pirmado ng isang mataas na opisyal. Inilapag niya ang telepono sa mesa, ang screen ay nakaharap sa kolonel. Pakisuyong verify. O mas gugustuhin ninyong hintayin na dumating ang isang team mula sa Camp Crame na may dalang warrant of arrest. Tinitigan ng kolonel ang screen. Unti-unti siyang namutla. Alam niya ang sistema. Alam niyang ang isang dokumentong tulad niyon ay hindi maaaring pekin ng walang mataas na antas ng access. Ang kanyang tingin ay bumaling kay Clara, puno ng galit, ngunit maihalong pagkalito. Sino ka ba talaga? Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi agad sumagot si Clara. Tinitigan niya silang dalawa ng salitan. Ang mayabang na kolonel, ang aroganting sarhento. Pagkatapos ay nagsalita siya sa isang tonong kalmado, ngunit tumatagos. Ako ang taong inakala ninyong matatakot ninyo. Ang taong inakala ninyong susuko matapos suntukin, bantaan at palayasin. Pero mas lalo lang akong nakumbinsi na mayroong isang bagay na napakabaho dito. Lumapit siya sa mesa, ang kanyang boses ay tumaas. Sinabi ninyo na hindi ako makakalabas ng buhay kung makikialam ako.
Pero narito pa rin ako, at babalik-balikan ko kayo hanggang sa bawat sentimo na kinotong ninyo ay maibalik, hanggang sa bawat biktima ay makakuha ng katarungan. At hanggang sa gumuho ang buong network na inyong pinoprotektahan. Humakbang si Vargas, handang sumigaw, ngunit pinigilan siya ng kolonel sa isang senyas ng kamay. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis kay Clara. Sa katahimikan, nagsimula siyang mapagtanto na ang babaeng ito ay hindi lamang matapang. Siya ay protektado ng isang kapangyarihang mas malaki kaysa sa kanyang inaakala. At sa katahimikang iyon, tinitigan ni Clara ang kolonel ng matalim at nagtanong, isang tanong na umalinggaw-ngao na parang multo sa isang madilim na pasilyo. Kaya, kolonel, igigit pa rin ba ninyo na ito ay isang internal na usapin lamang? O sa wakas ay magsasabi na kayo ng totoo kung sino talaga ang kumokontrol sa lahat ng ito mula sa likod ng mga anino? Walang sagot. Tanging ang mabibigat na hininga, ang pawis na namumuo sa kanilang mga sentido, at ang takot na nagsisimulang gumapang sa likod ng unipormeng dati nilang ipinagmamalaki. Hindi na naghintay ng sagot si Clara. Tumalikod siya, iniwan ang silid na may matatag na hakbang. Ngunit sa kanyang isipan, ang pinakamalaking tanong ay hindi pa nasasagot. Sino ang mastermind? At alam niyang ang sagot ay hindi matatagpuan sa likod ng mesang ito, kundi sa likod ng isang pinto na mas madilim, mas nakatago at mas mapanganib. Pagkatapos iwanan ang opisina ng kolonel na maihakbang na kalmado, ngunit puno ng determinasyon, hindi na muling bumalik si Clara sa himpilan ng pulisya. Alam niyang ang hangganan sa pagitan ng tamang proseso at purong kapangyarihan ay nalampasan na. Nasa likod ng mga pader ng institusyong dapat sana inagbabantay sa batas, may mga ugat ng korupsyon na masyadong malalim para bunutin sa pamamagitan lamang ng isang reklamo. Ngunit mula sa huling tensyon sa silid na iyon, mula sa panginginig ng boses ng kolonel, mula sa tingin ni Vargas na puno ng galit, ngunit may bahid ng takot, isang bagay ang napagtanto ni Clara. Hindi sila ang tuktok ng network na ito. Sila ay maliliit lamang na engranahe sa isang makinang kinokontrol mula sa itaas. Nang gabing iyon, sa isang tagong silid na tanging ilaw lamang mula sa laptop ang nagbibigay liwanag, pinakinggan ni Clara ng paulit-ulit ang recording ng pag-uusap nila sa opisina ng kolonel. Bawat intonasyon, bawat paghinto, bawat pintig ng puso na maririnig sa kanilang mga boses ay kanyang sinuri. At nang i-play niya ang bahagi kung saan sinigawan siya ng kolonel, sinabi ko na, huwag kang makialam. May naramdaman siyang kakaiba. Hindi lamang ito isang banta, kundi isang pag-amin na nakatago sa likod ng galit. Na para bang hindi lamang niya pinoprotektahan ang kanyang sarili, kundi isang taong mas makapangyarihan pa. Sa pahintulot mula sa kanyang commander na hindi nakikita ng publiko, nagpasya si Clara na gawin ang isang mapanganib na hakbang, isang direktang komprontasyon sa kolonel ng walang saksi, walang proseso, walang daan para sa kasinungalingan. Kinabukasan, bumalik siya sa himpilan. Sa pagkakataong ito, hindi sa harapang pinto, kundi humiling siya ng isang pribadong pagpupulong sa dahilan na may sensitibong impormasyon siyang kailangang iparating ng direkta. Nang muling magsara ang pinto ng opisina, silang dalawa na lamang ang naiwan. Nakaupo ang kolonel na may depensibong postura, ang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa, ang mukha ay tensyonado. Bumalik ka na naman? Hindi mo ba naiintindihan ang panganib na kinakaharap mo? Tanong niya, ang boses ay mababa, puno ng babala. Hindi umupo si Clara. Nakatayo siya sa gitna ng silid. Ang kanyang tingin ay tumatagos, na parang kayang basahin ang bawat tibok ng puso ng kolonel. Naiintindihan ko ang panganib, kolonel. Pero naiintindihan ko rin ang aking tungkulin. At ang tungkulin ko ay hindi lamang ipatupad ang batas, kundi tiyakin na ang batas na iyon ay hindi minamanipula ng mga taong dapat sana inagbabantay dito. Umismid ang kolonel. Nagsasalita ka na parang anghel, pero isa ka lang babaeng nagkataong marunong makipag-away at may access sa sistema. Pero wala kang alam sa totoong mundo. Totoong mundo. Bahagyang umisi si Clara. Ang totoong mundo ay kapag ang isang ordinaryong mamamayan ay kinukotongan ng 500 piso para lang makauwi. Ang totoong mundo ay kapag ang mga iligal na checkpoint ay ginagawa araw-araw, ang pera ay kinokolekta at ipinapadala sa isang taong ni minsan ay hindi bumaba sa lansangan. Alam kong hindi napupunta sa kaban ng bayan ang perang iyon. Alam kong may tumatanggap na mas mataas sa inyo.
Kaya tatanungin ko ulit, sino ang mastermind? Ang gabi ay kumalat na parang tinta sa isang canvas, binabalot ang lungsod sa isang katahimikang puno ng tensyon. Sa likod ng malamlam na ilaw ng isang marangyang subdibisyon sa kanlurang bahagi ng lungsod, nakatago ang isang malaking bahay sa Villa Esmeralda, Orchard Street, Block D. Isang dalawang palapag na gusali na may matataas na bakal na bakod, mga GFX camera sa bawat sulok, at isang kapaligirang masyadong tahimik para maging natural. Doon, ayon sa huling pag-amin ni Colonel De Leon, nananahan ang taong utak ng sistematikong pangingikil, si Mayor Ricardo "Ricky" Jimenez, isang lokal na opisyal na kumikilos sa likod ng mga tabing ng kapangyarihan. Ginagamit ang kanyang posisyon hindi para pagsilbihan ang bayan, kundi para sipsipin ang kanilang dugo sa pamamagitan ng isang makinang korap na kinokontrol mula sa malayo. Dumating si Clara sa harap ng tarangkahan ng bahay na iyon sakay ng kanyang asul na scooter, na ngayon ay malayo na sa simpleng imahe nito sa umaga. Ipinark niya ito ilang bloke ang layo at nagpatuloy sa paglalakad ng tahimik. Isang itim na jacket ang bumabalot sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng anino ng mga puno. Hindi siya dumating para magmanman o mag-espiya. Dumating siya para harapin ng direkta, para piliting lumabas ang katotohanan mula sa bibig ng mastermind. Nang may tuwid na tindig at walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang doorbell sa bakal na tarangkahan. Ilang sandali pa, isang magaspang na boses ang narinig mula sa intercom. "Sino yan?" "Gusto kong makausap si Mayor Jimenez." "Importante ito," sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay matatag, hindi nagmamakaawa, hindi nagpapakumbaba. Hindi tumatanggap ng bisita ang mayor ng ganitong oras ng gabi. "Bukas na lang." Hindi umatras si Clara. Tinitigan niya ang kamera sa itaas ng tarangkahan na para bang kaya nitong tumagos sa pader at makita ang nasa loob. "Sabihin mo kay Mayor Jimenez na alam ko ang lahat. Tungkol sa pera mula sa mga checkpoint, tungkol sa lingguhang deposito mula kay Colonel De Leon, tungkol sa mga goons na inuupahan para takutin ang mga tao. Sabihin mo sa kanya na ang babaeng inakala niyang madudurog ay nakatayo ngayon sa harap ng kanyang bahay." Katahimikan. Pagkatapos, ang tarangkahan ay dahan-dahang bumukas. Sa loob, sa isang malawak na sala na may malamlam na ilaw mula sa isang chandelier, si Mayor Jimenez ay nakaupo sa isang leather na sofa, suot ang isang maluwag na polo. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay mapagmatsyag. Tulad ng isang maninila na alam na ang kanyang biktima ay hindi mahina. Sa kanyang tabi, dalawang matipunong lalaki na mukhang goons ang nakatayo na may nakakrus na mga braso, ang mga tingin ay matatalim, handang harapin ang anumang banta. "Kaya ikaw pala ang gumawa ng gulo sa presinto?" tanong ni Mayor Jimenez. Ang kanyang boses ay malalim, puno ng pilit na otoridad. "Sa tingin mo, ang pagpunta mo rito na parang isang bayani ay may mababago?" Tumayo si Clara sa gitna ng silid, hindi umupo, hindi yumuko. "Hindi ako pumarito para magdrama, Mayor Jimenez. Pumarito ako para magbigay ng huling pagkakataon. Mayroon akong kumpletong recording ng illegal na checkpoint, ng pangingikil, ng pananakit, hanggang sa pag-amin ni Colonel De Leon tungkol sa regular na deposito sa account ninyo. Kung handa kayong managot ng mapayapa, isusumite ko ang lahat ng ito sa VIC, sa kondisyon na susuko kayo at ibabalik ang lahat ng perang ninakaw ninyo." Tumawa si Jimenez, isang tawang malalim, mapanlibak, puno ng pang-aalipusta. "Recording? Sa tingin mo takot ako sa video? Pera. Numero lang yan. At ang mga taong tulad ko ay hindi kailanman nagagalaw ng sistema. Alam mo kung bakit? Dahil ako mismo ang bahagi ng sistema." Pumalakpak siya ng 2 beses. "Hulihin yan. Huwag niyong hahayaang makalabas dito ng buhay." Agad na sumugod ang 2 goons. Isa mula sa kaliwa, isa mula sa kanan, may mabibigat na suntok at sanay na kilos. Ngunit hindi nagulat si Clara. Inaasahan na niya ito. Sa isang mabilis na galaw, sinalag niya ang unang atake, umikot, at sinipa ang tuhod ng sumusugod hanggang sa ito'y bumagsak na umuungol. Ang pangalawa ay sinubukang sakalin siya mula sa likod, ngunit ibinaba ni Clara ang kanyang sentro ng grabidad at ibinalibag ito sa isang salaming mesa na nabasag na may malakas na kalabog. Napaatras si Mayor Jimenez.
Ang kanyang mukha ay nagsimulang mawala ng otoridad. Kinuha niya ang isang bagay mula sa drawer ng mesa at sa isang iglap, isang itim na baril ang nasa kanyang kamay, nakatutok ng diretsyo sa noo ni Clara. Tama na, sigaw niya, humahabol ang hininga. Dito ka magtatapos ngayon din. Hindi gumalaw si Clara. Tinitigan lamang niya ang dulo ng baril at dahan-dahang itinaas ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay malamig, matalim, puno ng kontrol. Sigurado po ba kayo kung sino ang magtatapos ngayong gabi? Bago pa man makalabir si Jimenez, sumugod si Clara, kasing bilis ng kidlat. Sa isang tiyak na galaw na sinanay sa loob ng maraming taon, iwinasiwas niya ang braso ng mayor, inikot ang kanyang pulsuhan hanggang sa mabitawan ang baril at sinalo ito sa ere. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagbaliktad ang sitwasyon. Ang baril ngayon ay nakatutok na sa noo ni Mayor Jimenez, hawak ng mahigpit ng kamay ni Clara na hindi nanginginig. Napaupo si Jimenez sa sahig. Namumutla, basang-basa ng pawis ang kanyang damit. Ang mga nasaktang goons ay nakatingin lamang mula sa sahig, walang magawa. Tinitigan siya ni Clara. Ang kanyang boses ay mababa ngunit pumuno sa buong silid. Sino nga po ulit ang magtatapos, Mayor Jimenez? Ang taong may hawak ng baril o ang taong marunong kumuha nito? Hindi makasagot si Jimenez. Bukas ang kanyang bibig ngunit tanging isang ungol ang lumabas. Kinuha ni Clara ang kanyang telepono. Sa isang daliri, pinindot niya ang isang numero na direktang kumonekta sa isang special operations team na naka-standby na mula pa noong umalis siya sa himpilan. Tapos na ang operasyon, sabi niya, nang hindi inaalis ang tingin kay Jimenez. Ang pangunahing target ay napasuko na. Kontrolado ko ang lokasyon. Ipadala na ang team ngayon at tiyakin na handa ang media para sa live broadcast. Dahil karapatan ng taong bayan na malaman kung sino talaga ang matagal nang nangingikil sa kanila. Sa labas, nagsimulang marinig ang mga sirena na papalapit. At sa loob ng marangyang bahay na dating muog ng madilim na kapangyarihan, isang tiwaling opisyal ang nakaupong nanginginig na pagtatanto na ang gabing ito ay hindi ang katapusan ng kapangyarihan ni Clara, kundi ang simula ng kanyang pagbagsak. Pinunit ng mga sirena ng pulis ang katahimikan ng gabi, umuugong papalapit, kasabay ng mga kumikislap na asul na ilaw na sumasalamin sa mga pader ng marangyang bahay sa Villa Esmeralda. Ang bakal na tarangkahan ay bumukas ng maluwag, pinapasok ang 3 patrol car at isang tactical vehicle. Isang special operations team na pinamumunuan ng isang opisyal na may nakasulat na ESPE sa kanyang vest, ang mabilis na pumasok sa bahay, kasunod ang mga forensic personnel at 2 tao mula sa piskalya, handang kunin ang mga ebidensya. Sa loob, ang eksenang kanilang natagpuan ay hindi isang magulong gawa ng karahasan, kundi isang sitwasyong perpektong kontrolado. Si Mayor Jimenez, ang opisyal na matagal nang nagtatago sa likod ng kanyang posisyon at koneksyon, ay nakaupo ng tahimik sa sahig ng sala. Namumutla ang kanyang mukha, basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang gusot na damit. Ang baril na hawak niya kanina ay nasa sahig, na secure na bilang ebidensya. Ang 2 goons na sumubok lumaban ay nakaposas na at inilalabas, ang mga mukha ay may pasa at puno ng pagsisisi. At sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo ng tuwid ang isang babae na may itim na jacket at matalim na mga mata, si Clara, na hawak pa rin ang kanyang telepono. Ang huling recording ng komprontasyon ay nagpapatuloy. Ang opisyal na namumuno sa team, si Lieutenant Colonel David Santos, ay lumapit sa kanya ng may malinaw na paggalang. Ligtas po ba ang lahat, Ma'am Clara? Tanong niya, ang boses ay maingat. Dahan-dahang tumango si Clara, pinatay ang kanyang telepono. Ang pangunahing target ay napasuko ng walang nasawi. Ang baril, pisikal na ebidensya, at kumpletong video recording ay narito. Lahat ay maaaring gamitin bilang basehan para sa pagkulong at paglilitis. Tiningnan ni Santos si Jimenez na ngayon ay pinupusasan at inilalabas. Matagal na namin siyang minamanmanan, pero kung walang matibay na ebidensya, at isang taong may lakas ng loob na pasukin ang kanyang lungga, mahirap siyang kalagkarin sa korte. Hindi ka lang matapang, Ma'am, sanay na sanay ka. Hindi direktang sumagot si Clara. Tiningnan lamang niya si Jimenez na sinusubukang takpan ang kanyang mukha mula sa mga kamera ng mga mamamahayag na nagsisimula ng dumating. Hindi sapat ang tapang kung hindi ito sinusuportahan ng katotohanan.
At ang katotohanan ngayong gabi ay hindi lamang sa akin. Ito ay para sa mga mamamayang matagal ng kinikikilan, tinatakot at hinayaang magdusa sa katahimikan. Tumango si Santos at iniabot ang arrest warrant sa kanyang mga tauhan. Dadalhin siya sa headquarters para sa masusing investigasyon. Lahat ng kanyang bank accounts at mga koneksyon ay aming susuriin. Si Colonel De Leon at Sargento Vargas ay nasa ilalim na rin ng aming kustodya. Hindi na sila makakatakas. Muling inilabas ni Clara ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, hindi isang operations team ang kanyang tinawagan. Pinindot niya ang isang numerong iilan lamang ang nakakaalam sa pinakamataas na hanay ng kapulisan, ang direktang numero ni Police General Mateo Cruz. Pagkatapos ng 2 ring, narinig ang isang boses na may otoridad. Clara, maayos na ba ang lahat? Opo, sir. Nahuli na si Mayor Jimenez. Kumpleto ang ebidensya. Inamin niya ang kanyang pagkakasangkot at nagbanggit ng iba pang mga pangalan na tumatanggap ng pera, kasama na si Colonel De Leon at ang kanyang mga tauhan. Sa kabilang linya ay narinig ang isang mahabang buntong hininga. Mabuti. Pupunta ako mismo sa himpilan ng pulisya ng Angeles. Hintayin mo ako doon. Tatapusin natin ito hanggang sa mga ugat. Opo, sir. Pinatay ni Clara ang telepono, tinitingnan ang langit na nagsisimula ng mapuno ng maninipis na ulap. Sa paligid niya, abala ang mga opisyal sa pag-secure ng lugar, pagkumpiska ng mga dokumento, at pagproseso sa mga suspect. Ang mga mamamahayag ay sumisigaw, sinusubukang makakuha ng pahayag, ngunit hindi nagkomento si Clara. Tumayo lamang siya sandali, pinagmamasdan ang marangyang bahay na ngayon ay nawalan na ng kayabangan. Ang gusaling dating simbolo ng madilim na kapangyarihan ay naging sagisag na ng pagbagsak. Alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Ito ay isang pagbabago. Isang punto kung saan ang katotohanang matagal nang nakabaon ay nagsisimulang lumitaw sa ibabaw, pinangunahan ng isang babaeng nagpanggap na katekista, ngunit may dalang misyon na higit pa sa pagpapatupad ng batas. Ang ibalik ang tiwala ng taong bayan sa institusyong dapat sana inagpoprotekta sa kanila. At sa isang kalmadong hakbang, nilisa ni Clara ang lugar patungo sa himpilan kung saan magsisimula ang huling yugto ng laban. Hindi sa pamamagitan ng armas, kundi sa pamamagitan ng katarungang hindi nabibili at katotohanang hindi mapapatahimik. Hindi pa tuluyang sumisikat ang araw nang pumasok ang isang konvoy ng mga sasakyan sa bakuran ng himpilan ng pulisya ng Angeles. Sa loob ng isa sa mga sasakyan, si Mayor Jimenez ay nakaupo na nakayuko ang ulo. Ang posas ay mahigpit sa kanyang mga pulsuhan. Ang kanyang mukha, na dating puno ng kayabangan, ay wasak na ngayon sa kahihiyan at takot. Sa tabi niya, si Clara ay tahimik na nakaupo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa unahan, hindi pinapansin ang mga nagtatakang tingin ng mga pulis na natigilan nang makita ang tiwaling opisyal na dinadala na parang ordinaryong kriminal. Sa likod nila, ang team mula sa ESP at mga investigador mula sa Camp Crame ay nakahanda na. Hindi ito isang ordinaryong araw. Ito ang simula ng isang sistematikong paglilinis sa network ng korupsyon na matagal nang nag-ugat sa kapulisan ng rehiyon. Hindi nagtagal, isang itim na sasakyan ng serbisyo ang pumasok. Bumukas ang pinto at mula sa loob ay lumabas si Police General Mateo Cruz, isang figurang kilala sa kanyang katatagan, malinis na record, at iginagalang sa buong bansa. Naglakad siya ng may matatag na hakbang, maayos ang kanyang uniforme, kalmado ang mukha, ngunit naglalabas ng isang di matatawarang otoridad. Bumaba si Clara mula sa sasakyan at agad siyang sinalubong, nagbigay ng perpektong saludo. Matagumpay ang misyon, sir. Si Mayor Jimenez ay nasecure na. Ang mga recording, dokumento, at pag-amin mula kay Colonel De Leon ay handa nang isumite. Sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng disiplina. Dahan-dahang tumango si General Cruz, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa himpilan, na para bang sinusuri kung gaano kalalim ang pinsalang nagawa sa loob nito. Mabuti. Tatapusin natin ito ngayon hanggang sa ugat. Kasama si Clara, pumasok ang general sa pangunahing gusali, kasunod ang mga investigador. Lahat ng gawain sa himpilan ay huminto. Ang mga pulis ay nanigas sa kanilang kinatatayuan, nanonood na maihalong takot at pag-asa. Takot dahil baka sila ay sangkot, pag-asa dahil baka sa wakas ay magkaroon na ng pagbabago.
Tumuloy sila sa opisina ni Colonel De Leon. Sa loob, si De Leon ay nakaupo sa likod ng kanyang mesa. Ang kanyang mukha ay tensyonado. Si Sargento Vargas naman ay nakatayo sa kanyang tabi, suot pa rin ang kumpletong uniforme, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng nakatagong galit. Nang pumasok si General Cruz at si Clara, pareho silang tumayo, hindi dahil sa paggalang, kundi dahil sa napilitan. General, ano po ito? Hindi ito naaayon sa proseso. Hindi kayo maaaring basta na lang pumasok ng walang abiso, protesta ni De Leon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa likod ng huling pagtatangkang ipagtanggol ang kanyang otoridad. Hindi direktang sumagot ang general. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa mesa at tiningnan sina De Leon at Vargas ng salitan. Hindi ito isang ordinaryong pagbisita. Ito ay isang opisyal na pag-aresto. Binuksan niya ang folder, inilabas ang 2 warrant of arrest na pirmado ng ESP. Police Colonel Antonio De Leon at Sargento Benito Vargas. Kayo ay inaaresto dahil sa matibay na hinala ng pang-aabuso sa kapangyarihan, pangingikil sa mamamayan, illegal na checkpoint, at pagkakasangkot sa isang network ng korupsyon na kinokontrol ng lokal na opisyal na si Ricardo Jimenez. Tumawa si Vargas ng may pang-insulto. Kababaliwan to. Ginagampanan lang namin ang aming tungkulin. At sino siya? Sabi niya, tinuturo si Clara gamit ang kanyang baba para manghimasok sa institusyon. Wala siyang karapatan. Humakbang si Clara. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit pumunit sa hangin na parang isang matalim na espada. Wala akong karapatan? Ako ay isang intelligence officer sa ilalim ng direktang pamumuno ni General Mateo Cruz, na may pinakamataas na security clearance at espesyal na mandato upang ilantad ang mga opisyal na umaabuso sa kanilang uniforme para sa pansariling interes. Nagpanggap akong katekista para subaybayan ang inyong network, at sa loob ng 3 buwan, nasaksihan ko kayong mangikil sa mga mamamayan, mameke ng mga dokumento, at bumuo ng isang sistematikong pangingikil. Tumingin si De Leon sa general, ang kanyang mukha ay namutla. Ito. Hindi ito maaari. Siya ay isang ordinaryong sibilyan lamang na lumaban sa mga pulis. Itinaas ng general ang kanyang kamay, pinatigil ang mga salita ni De Leon. Nagkamali ka sa simula pa lang, Antonio. Inakala mong ito ay tungkol lang sa pera, sa flexibility, sa internal na usapin. Pero nakalimutan mo, ang uniformeng ito ay hindi sa iyo. Ito ay sa Estado. Ito ay sa taong bayan. At nilapastangan ninyo ito. Tumingin siya kay Clara at sinabi sa isang boses na sapat na lakas para marinig ng lahat. Ang buong tagumpay ng pagbubunyag na ito, mula sa iligal na checkpoint hanggang sa pag-aresto kay Mayor Jimenez, ay nangyari dahil sa isang babae sa harap ninyo. Si Clara ay hindi lamang isang ahente. Siya ay isang salamin na nagpakita sa ating lahat kung gaano kasira ang sistema kung hindi ito babantayan ng integridad. Susubok sanang sumigaw si Vargas, ngunit 2 opisyal ng ICI ang nakatayo na sa kanyang tabi, handang magposas. Tumututol kami. Ito ay isang cop, sigaw ni De Leon, tumayo mula sa kanyang upuan. Ngunit hindi na tinag ang general. Hindi ito cop. Ito ay paglilinis. At simula ngayon, ang institusyong ito ay lilinisin. Dadalhin kayong 2 sa Camp Crame para sa masusing interogasyon. Kung mapatunayan kayong nagkasala, at sigurado akong napakatibay ng ebidensya, hindi lamang ang inyong posisyon ang mawawala sa inyo, kundi pati na rin ang inyong kalayaan. Nang may mga posas sa kamay, sina De Leon at Vargas ay dinala palabas mula sa opisinang dati nilang itinuturing na trono ng kapangyarihan. Sa labas, nagtipon na ang mga mamamahayag. Kinuna ng mga kamera ang bawat segundo ng kanilang pagbagsak. At sa gitna ng lahat ng ito, si Clara ay tahimik na nakatayo, pinapanood ang katarungang matagal ng ipinagkait ng sistema na sa wakas ay gumulong, mabagal, ngunit tiyak. Lumapit sa kanya ang general, ang boses ay mababa, puno ng paghanga. Salamat, Clara. Ginawa mo ang higit pa sa iyong tungkulin. Iniligtas mo ang mukha ng institusyong ito. Tumango lamang si Clara. Ginampanan ko lang ang aking sinumpaang tungkulin, sir. Bilang isang lingkod bayan, bilang isang anak ng bayan. Ilang araw ang lumipas, ang silid investigasyon sa Camp Crame,
ay naging isang arena ng panloob na paghuhusga para sa 3 taong dating nagtitiwalang sila'y protektado ng kanilang posisyon at kapangyarihan. Sa ilalim ng direktang pangangasiwa ni General Mateo Cruz at ng isang pinagsanib na pangkat ng investigador mula sa ESP at ng Office of the Ombudsman, sina De Leon, Vargas, at Mayor Jimenez ay magkakahiwalay na nakaupo sa mga malamig at tahimik na silid, ngunit puno ng bigat ng kasalanang lalong nagpapahirap sa kanila. Ang kanilang mga mukha, na dating puno ng kayabangan, ay ngayon maputla, ang mga mata ay pagod, ang mga katawa ay tensyonado, na para bang ngayon lang nila napagtanto na ang mga rehas ay hindi lamang gawa sa bakal, kundi sa mga ebidensyang hindi na maikakaila. Ang interogasyon ay nagsimula sa mahigpit na legal na proseso. Ang pangunahing investigador, si Police Major Sofia Ignacio, ay binuksan ang sesyon sa isang boses na kalmado ngunit matatag. Ang mga suspect ay binigyan na ng karapatang magkaroon ng abogado. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais kong ipaalam na ang lahat ng ebidensyang hawak namin ay na-verify na, mga video recording, transcript ng mga pag-uusap, data ng mga financial transfer mula sa account ni Colonel De Leon patungo sa personal na account ni Mayor Jimenez, at ang mga testimonya ng mga biktima ng illegal na checkpoint. Nais pa rin ba ng 3 suspect na igiit na sila ay walang kasalanan? Tumingin si De Leon sa sahig, mabigat ang kanyang hininga. Ako. Sumusunod lang ako sa utos. Hindi ko sinimulan ang sistemang ito. Bahagi lang ako ng isang gulong na matagal nang umiikot. Si Vargas, na nasa kabilang silid, ay sinubukang ipagtanggol ang sarili sa isang mataas na tono. Hindi ako kumuha ng pera para sa pansariling interes. Ang perang iyon ay napupunta sa internal funds. Para iyon sa operasyon. Binuksan ni Major Ignacio ang isang folder sa kanyang harapan at inilagay ang isang dokumento sa harap ng kamera. Ang mga transfer mula sa account ni Colonel De Leon patungo kay Mayor Jimenez ay naitala ng 27 beses sa loob ng 18 buwan na may kabuuang halaga na mahigit 6 na milyong piso. Walang opisyal na tala nito sa pondo ng institusyon. Lahat ay pumasok sa personal na account ni Jimenez. At ayon sa na-record na pag-amin ni Sargento Vargas sa checkpoint, ang perang hinihingi ay may kasamang banta, magbayad ka ng 2,000 o i-impound namin ang motor mo. Iyon po ba ang tinatawag ninyong operasyon? Natigilan si Vargas. Bukas ang kanyang bibig ngunit walang lumalabas na salita. Sa ikatlong silid, si Mayor Jimenez, na matagal nang nagtatago sa likod ng kanyang posisyon at mga koneksyon sa politika, ay sa wakas ay huminga ng malalim. Tumingin siya sa investigador. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod. CJ, inaamin kong tumanggap ako ng pera. Pero hindi ko sila pinilit. Sila mismo ang lumapit. Alam nila na kung walang padulas, hindi magiging ligtas ang kanilang posisyon. Hindi ito pangingikil. Kultura ito. Kultura ng korupsyon, tanong ni Major Ignacio ng malamig. Kaya gusto ninyong gawing dahilan ang isang sistematikong pagkakamali para bigyang katwiran ang inyong personal na krimen? Ang pera ng taong bayan ay kinolekta sa pamamagitan ng banta, kinikil mula sa mga mahihirap na walang kalaban-laban, pagkatapos ay ipinapadala sa inyong account, at tatawagin ninyo itong kultura. Hindi sumagot si Jimenez. Yumuko siya, ang mga kamay ay mahigpit na magkakuyom sa ibabaw ng mesa. Sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang isang makapangyarihang opisyal, kundi isang taong sa wakas ay hinarap ang kahihinatnan ng kanyang mga pinili. Ilang oras pa, matapos ang masusing investigasyon at direktang komprontasyon sa pagitan ng mga suspect, lahat ng ebidensya ay nakalap at naging opisyal. Si General Cruz, na mula sa simula ay nagmamasid sa proseso, ay nagbigay ng kanyang huling utos. Ihanda ang kumpletong kaso. Ihain sa ombudsman sa loob ng 24 na oras. Mga kasong pang-aabuso sa kapangyarihan, pangingikil, korupsyon, at obstruction of justice. Dapat silang litisin ng hayagan. Karapatan ng taong bayan na malaman na ang katarungan ay nananaig pa rin. Tumango ang mga investigador. Opo, sir. Lahat ng video evidence, kasama na ang recording ni Clara, habang pinapatumba si Vargas at ang komprontasyon kay Jimenez, ay isasama bilang pangunahing ebidensya. Wala silang magiging lusot. Tumayo ang general sa harap ng salaming bintana, nakatingin sa labas.
Sa bakuran ng Camp Crame, ang bandila ng Pilipinas ay marahang iwinawagayway ng hangin. Naalala niya ang bawat ulat na dati tinatabunan, bawat reklamo ng mamamayan na binabaliwala, bawat opisyal na pakiramdam ay hindi kayang galawin ng batas. Ngayon, sa pagkakaposas at pagkakasakdal ng 3 taong dating naghahari-harian, nakaramdam siya ng pag-asa. Hindi ito ang katapusan, bulong niya. Ito ang simula ng pagbabago.